Kabanata 6721. Dahil ang mga patunay ay na-e-post na lahat online, ilang netizens na sumusulat ng masama laban sa Xavier's ay agad na nahati sa dalawang kampo. Ang ilan ay naniniwala pa rin na ang mga Xavier ay nakipagsabwatan ngunit karamihan ay naniniwala sa mga Xaviers. Kung tutusin, single pa rin si Yvonne. Iyon lamang ay sapat na upang makuha ang kanilang tiwala. Sabi ko sa'yo, isa ang Xavier sa nangungunang 10 pamilya sa bansang H. Hindi sana sila naging utusan ng mga Islander. Ang magagandang babae mula sa ating bansa ay dapat na manatiling walang asawa sa halip na hayaan ang sinuman na magkaroon ng mga ito. Naniniwala ako na may pumupuntirya sa pamilya Xavier. Marahil ito ay aksyon mula sa ilang puwersa sa ibang bansa. Huwag maniwala sa mga kasinungalingang iyon, lahat. Nailathala na ng pamilya Xavier ang kanilang paliwanag. Nag-post pa sila ng kanilang mga kontrata sa kanilang website para masuri ng lahat. Ito ay sapat na upang patunayan na wala silang itinatago. Ang mga nauugnay na departamento ay dapat makagambala dito sa lalong madaling panahon at ibalik ang kanilang reputasyon. Nakahinga naman ng maluwag ang lahat ng may mga netizen sa kanila, lalo na si Yvonne. Noong nakaraan, hindi siya kailanman napahanga sa kung paano kinokontrol ng entertainment industry ang daloy ng talakayan. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kaepektibo ito sa panahong tulad nito. Habang nahati ang mga netizens, ilan sa mga media, lalo na ang mga may suportang dayuhan, ay nagpatuloy sa kanilang pagsalakay laban sa pamilya Xavier. Nang makita ito ni Yvonne, ang kaunting saya na nararamdaman niya ay agad na nawala. Tiningnan ni Journey ang mga pangalan ng media na ito. Siguro nasuhulan sila. Well, biased sila in the first place. It's pointless to find them. Instead, we should do the opposite of what we've been doing. We should bribe the media we can or immediately procure their platform, then report them for spreading fake news and defacing us. Ipagbawal sila sa mga platform. Natahimik ang lahat nang marinig ang iminungkahi ni Journey. Siya ay lubos na kahanga-hanga. Maaaring nasuhulan ng media, ngunit mas magiging bentahe sila dahil agad nilang nakuha ang plataporma. Gayunpaman, umiling si Yvonne. Ang problema ay, habang maaari nating makuha ang iba pang mga platform, ang blog na ito ay suportado ng mga Islanders. Imposibleng makuha ang mga ito. Kumunot ang noo ni Journey. Tama ka. Ang platform na ito ang may pinakamaraming traffic. Kung hindi natin ito haharapin, walang kabuluhan ang pakikitungo sa iba pang mga platform. Habang ang iba ay hindi alam kung ano ang gagawin, si Harvey ay biglang nagsabi, mayroon akong isang paraan, ngunit hindi ako sigurado kung ito ay gagana. Napalingon ang lahat sa kanya. Totoo ang platform na ito ay suportado ng mga Islanders, ngunit ito ay pag-aari ng isang pampublikong kumpanya. Naging pampubliko ito sa bansa A. Ang kailangan lang natin ay bilhin ang lahat ng magagamit na mga bahagi. Pagkatapos, tayo ay magiging mayoryang shareholder ng platform na ito. Sa ganoong paraan, maaari nating baguhin ang lahat ng mga management team sa ating mga tao. Hindi ba magiging madali para sa atin na i-ban ang ilang mga account? Sabi niya. Natahimik ang lahat. Ang masasabi lang nila ay inaasahan ito kay Harvey. Nang imposible ang panunuhol, nagpasya siyang kunin ang buong kumpanya. Hindi yun isang bagay na kayang gawin ng mga normal na tao. Pinag-isipan ito ni Yvonne at sinabing, Mr. Harvey, kung bibilhin natin ang lahat ng shares ng platform na ito, maaapektuhan ang araw-araw na operasyon ng Sky Corporation sa hinaharap. Hindi na kailangang dumaan sa Sky Corporation para bilhin ito, sabi ni Harvey, na ikinagulat ng lahat. Gamitin mo ang pangalan ko. Kung ang platform na ito ay may napakalaking epekto sa ating bansa kapag ito ay pag-aari ng mga Islander, ito ay nagiging banta. Dapat nating gamitin ang pagkakataong ito para mapalitan ito ng mga kamay. Dahil may desisyon na si Harvey, wala nang sasabihin pa si Yvonne. Gumawa siya ng ilang mga tawag at sinimulan nila ang pagkuha. Sa pagkakataong ito, gagamitin nila ang kapital at pangalan ni Harvey, kaya sa ibabaw, wala itong kinalaman sa Sky Corporation. Sa madaling salita,
kahit na napansin ng bansa A na may nakakakuha ng lahat ng bahagi sa stock market, hindi nila masasabing ito ang Sky Corporation sa ngayon. Kapag napagtanto nila kung sino ang nakakuha ng mga shares, huli na ang lahat. Nang matapos iyon, binigyan ni Harvey si Journey ng isang nakakalokong ngiti. May dapat pa ba tayong gawin? Ang pagharap sa mga alingaw-ngaw at paggawa ng isang deklarasyon ay mga kahangahangang galaw. Mayroon lamang isang huling hakbang na gagawin, tumawa si Journey. Bukas, kapag naayos na ang lahat, ang Xaviers ay kailangang mag-organisa ng isang malaking komperensya sa balita. Doon, ang patriarch na si Nuzhan Xavier ay kailangang ihayag ang kanyang sarili. Sa ganoong paraan, magagawa nating iwaksi ang mga tsismis ng hindi na kailangang magsikap pa. Ang isang buhay na tao ay ang pinakamahusay na katibayan, pagkatapos ng lahat. Tiningnan ni Harvey si Yvonne, at mabilis siyang nag-dial ng isa pang numero. Pagkaraan ng ilang sandali, nabuhayan siya ng loob ng sabihin niyang, nagising na ang patriarch. Habang nakahiga pa siya, hindi dapat masyadong problema para sa kanya ang pagharap sa komperensya bukas. It's a done deal, sabi ni Harvey sabay palakpak. Maliban kung pilitin nila, walang magagawa ang bansa A Xavier Incorporated para bantaan ang pamilya Xavier. Bandang 10:00 kinaumagahan. Ang pangunahing bulwagan ng Xavier Corporation sa Walsing ay lubhang masikip, sa kabila ng kadalasang kayang humawak ng hanggang ilang libong tao na naglalakad papasok at palabas. Dahil sa imbitasyon na ipinadala ng pamilya Xavier kanina, lahat ng media sa bansa H ay mabilis na nakarating, gaano man sila kasikat. Lahat ng nangyari ay lubhang nakaapekto sa pamilya Xavier. Bagamat lumamig ang kasikatan ng paksang ito sa internet, hindi ito nangangahulugan na walang nagmamalasakit. Dito lang ang media para sa show, nagtipon-tipon dito ang mga nagtatrabaho sa pamilya Xavier, mga shareholders ng Xavier Corporation, at ilang netizens na nagalit. Lahat sila ay gustong maghintay at makita kung ano ang makikita ng Xavier sa komperensyang ito. Ang ilan sa kanila ay nag-stream, ang ilan sa kanila ay kumukuha ng mga video, at ang ilan sa kanila ay handa na isulat ang mga bagay-bagay. Tuwang-tuwa silang lahat. Magandang umaga, mga pinarangalan na mga panauhin. Sa sobrang bilis, si Yvonne at ang ilan sa mahahalagang tao sa loob ng pamilya Xavier ay lumabas sa entablado na kanilang itinakda kagabi. Tumango sila sa lahat. Nang makita ng mga manunood na lumabas si Yvonne, mabilis na nakuha ng mga mamamahayag ang sandali at naubos ang hindi mabilang na mga pag-record. Si Yvonne ay isang maganda at magandang babae. Nagpalit siya ng pormal na damit at nagsuot ng pantyhose, at pinatunayan ng mga detalye na siya ay karapat-dapat na tawaging isa sa pinakamagandang babae sa bansa H. Iyon lang ay medyo kapansin-pansin na. Not to mention, rumors were stating na baka siya na ang susunod na leader ng Xavier family. Iyon lamang ay sapat na upang maakit ang atensyon ng lahat. Ang ilan sa mga lalaking hindi gustong maglagay ng labis na pagsisikap sa kanilang kinabukasan ay magiging maluwalhati kung sila ay magiging asawa ng isang magandang CEO tulad ni Yvonne. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa pagpunta niyo rito sa ngalan ng pamilya Xavier. Bahagyang yumuko si Yvonne habang naglalakad papunta sa podium sa stage na may kalmadong ekspresyon sa mukha, at may hawak na mic. Naniniwala akong alam ng lahat kung bakit tayo narito, kaya hayaan niyo akong dumiretso sa punto. Unang-una, hindi naisip ng mga Xaviers na magtrabaho kasama ang mga taga-isla. Hindi sa nakaraan, hindi sa kasalukuyan, hindi sa hinaharap. Pangalawa, hinding-hindi ako mag-aasawa ng Islander, I'm born here, and my allegiance is to our country. Pangatlo, may ilang mga larawan sa internet tungkol sa mga kontrata at kasal. Inaamin ko na mayroon nga, ngunit maaari kong ipanumpa sa inyong lahat na ito ay resulta lamang ng isang commercial clash. At sa huli, ang Xaviers ang nanalo. Mangyaring huwag mag-alala tungkol sa proseso. Tandaan lamang ang resulta. Mahinahon at matapat na wika ni Yvonne. Hindi rin niya itinago ang kasal na hindi niya dapat pinag-uusapan. Inamin niya ito, hindi sinusubukang itago o iwasan ang tanong. Nagkaroon lamang ng katahimikan,
at naramdaman ng lahat ang sinseridad ni Yvonne. Normally speaking, kapag may nag-umpisa ng press conference na ganito, ito ay para mahugasan nila ang ilan sa mga tsismis. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Yvonne. Sinabi lang niya ang totoo. At ito ang katotohanang tulad nito ang pinakamapagkakatiwalaan at makapagpapakalma sa lahat. Sa ikalawang palapag sa isang balkonahe, mahinahong ibinaba ni Harvey ang binocular sa kanyang kamay. Medyo nagulat si Journey na katabi ni Harvey. Hindi ko inaasahan na si Yvonne ay magiging direkta sa komperensya. Kumpara sa lahat ng mga press conference mula sa iba pang mga kumpanya na puno ng mga walang laman na salita, ang press conference ng Xavier's ay maaaring ituring na isang tagumpay. Maaari rin itong maitala sa mga libro ng kasaysayan. Tumango si Harvey. Hindi mahalaga kung ito ay isang tagumpay o hindi, ako ay nasa iyong utang. Ayokong mabaon sa utang mo, ngunit umaasa ako na maaari kang sumang-ayon sa isang bagay, sabi ni Journey, na kumikislap. Patuloy na magpanggap na boyfriend ko. May kaunting problema ako lately. Tiningnan ni Harvey si Journey, na para bang hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin. Pinipilit ka ba ng iyong pamilya na pakasalan muli si Emery? It's not that. There isn't much news about Emery lately. Parang nawala na siya ng tuluyan. Siguro wala na siyang masyadong interes sa akin ngayon, Journey said, frustrated. Maaaring wala na si Emery, pero may taga-country A na ngayon. Hindi ko alam kung paano niya nakilala ang tatay ko. He kept on saying it was love at first sight, how love is holy, and he wants to court me no matter what it took. Sinabi ko sa kanya na may boyfriend na ako pero ayaw niyang makinig. Noong hinanap kita kagabi, gusto ko talagang humingi ng tulong sa iyo. May kumikinang sa mga mata ni Harvey. Someone from country A that could talk to your dad. I guess he must have a high status. Kumunat ang noo ni Journey. Siya ay isang taong mahalaga mula sa bansa A, tila. Siya ay kabilang sa isa sa 8 conglomerates. Ngunit wala akong interes sa kanya, kaya hindi ko sinubukang matuto ng higit patungkol sa kanya. Inilibot ni Harvey ang kanyang mga mata. I'll think of a way to deal with this for you. Kung hindi ko talaga kaya, I suppose I have no choice but to pretend to be your boyfriend. But I have to make it clear, you can't take advantage of me. Ngumiti ng malapad si Journey. Huwag kang mag-alala, kahit na ginusto kita, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Tinakot ba niya siya? Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan sina Harvey at Journey, ipinaliwanag na ni Yvonne ang lahat ng nangyari, kasama na ang proseso kung paano nagawang itulak ng mga Xavier's ang Shinto way sa isang bitag. Malinaw niyang ipinaliwanag ang lahat. Lahat ng mga reporter at attendant ay nabighani sa kwento ni Yvonne. Hindi nila akalain na mas exciting pa ang commercial clash kaysa sa napapanood nila sa mga drama. Kasabay nito, binigyang diin ni Yvonne ang kawalang kakayahang naramdaman niya nang napilitan siyang pakasalan si Shingan. Naawa ang lahat sa kanya sa dapat niyang gawin. Kung paano nila hinarap si Shingan, sinaway lang ito ni Yvonne, at sinabing nakuha ng Xavier's ang kanilang hinahangad. Bumantong hininga siya at sinabi, ang lahat ng ito ay dapat na sikreto, isang bagay na hindi dapat ibunyag. Ang dahilan kung bakit ko isiniwalat ang lahat ngayon ay gusto kong patunayan na ang Xavier's ay walang gaanong kinalaman sa island nations. Maaari niyong imbestigahan ito at tingnan kung ito ay totoo o hindi, at kaya kong pasanin ang buong pananagutan para sa kung ano ang sinasabi ngayon. At para patunayan ang lahat ng sinabi ko at sirain ang mga walang basehan na akusasyon, inaanyayahan ko ngayon ang aming patriarch na si Mr. Nozhan Xavier na makipag-usap sa lahat ng tao dito at ngayon. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang pinto ang bumukas mula sa kabilang panig ng bulwagan. Lumabas si Nozhan mula sa pintuan, kasama ang ilang nakatatandang miyembro ng pamilya Xavier na itinulak siya sa isang wheelchair. Nakasuot siya ng tradisyonal na damit. Kumaway siya sa lahat, at sinabing may mapait na ngiti, "Hello, everyone. These old bones are not doing pretty well lately, so I'm being admitted to the hospital.
I've since passed everything regarding the company to Yvonne for the time being. Hindi ko inaasahan na may mga chismis na nagsasabing pinatay ako ni Yvonne at pinalitan ako bilang matriarch. Hindi ako sigurado kung ano ang sasabihin. Sana, pagkatapos ng press conference na ito, walang sino man sa inyo ang maniniwala sa walang basehan na mga akusasyon sa internet. Sa hitsura ni Nuzhan, napatunayang mali ang ilan sa mga chismis sa internet. Kasabay nito, ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga salita ni Yvonne ay nadagdagan. Miss Xavier, naniniwala kami sa lahat ng sinabi mo ngayon lang, sabi ng isang media reporter habang siya ay tumayo, kahit na medyo madilim ang kanyang ekspresyon. Pero may tanong ako, sa kwento mo, si Shingen Tokugawa, ang dapat mong pakakasalan sa isang pekeng kasal, ay sumuko sa kritikal na oras. Dahil doon, napilitan ang Shintowi na magbayad ng danyos at ibinigay sa inyo ang lahat ng pag-aari nila sa Country Age. Paano mo nagawang gawin ito? Huminga ng malalim si Yvonne para kumalma. Sa panahon ng kasal, nagkaroon ng away sa pagitan ng magkabilang panig. Sa maliit na salungatan na ito, ang Xaviers ay nagtagumpay na lumabas sa tuktok. Tungkol sa mga detalye, naniniwala ako na hindi ito angkop na ibunyag dito. Mga tanga, nagsisinungaling ang babaeng ito, nagsisinungaling. Sa oras na ito, sa labas ng bulwagan, may isang dayuhan na sumisigaw sa wikang Country Age. Halata naman na taga-island nation iyon. Ang nangyari ay ang mga Xaviers ay naglagay ng mga mamamatay tao bago ang kasal, na pinatay si Shingen Tokugawa. Ang aming young master ay walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon sa lahat ng kanilang mga kahilingan upang ang ibang mga taga-isla ay hindi maapektuhan bago siya pumanaw. Ang aming young master ay malapit sa bansa H at nais na managot sa lahat ng aming mga pagkakamali sa nakaraan, at nais na mapanatili ang aming magandang relasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na maging manloloko ang babaeng ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6725. Bahagyang nag-iba ang mga mukha ni Yvonne at ng iba pa mula sa Xavier. Halatang hindi nila inaasahan ang isang islander na lilito. Samantala, malamig na tiningnan ni Harvey ang lahat ng ito. Si Journey, na medyo nagulat, ay lumingon kay Harvey nang walang malay. Anong nangyayari? Ibinibigay lang namin ang buong pakete. Ang pinakamahirap na bahagi ng lahat ng ito ay ipaliwanag kung bakit susuko ang mga taga-isla. Sa halip na maghintay na ilantad ng iba ang katotohanan, bakit hindi natin ibigay sa lahat ang katotohanan? Mahinahong sabi ni Harvey. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Journey na nakakunot ang noo. Simple, habang ang mga taong ito ay taga-isla, magtatrabaho sila para sa pera. Sa ganitong sitwasyon, ang mga salita ng isang islander ay mas mabisa kaysa sa mga salita ng 100 tao mula sa bansa H. Nagtataka si Journey kung ano ang gustong gawin ni Harvey, ngunit pagkatapos ay napagtanto ng ilan sa mga mamamahayag kung ano ang nangyayari. Totoo ba ang mga paratang na ito mula sa mga islanders? Talaga bang pinaslang mo si Mr. Shingen Tokugawa, na gustong mapabuti ang relasyon ng ating dalawang bansa? Miss Yvonne, habang lahat ng ito ay negosyo, hindi ka ba natatakot na ang ginawa mo ay magdudulot ng hidwaan sa pagitan ng ating dalawang bansa? Naniniwala akong may utang kang paliwanag sa amin. Saka lang namin malalaman kung tama o mali ang ginawa mo. Tama, inalis mo lang ito nang marating mo ang bahagi kung saan mo ipinaliwanag kung paano mo nakumbinsi si Shingen. Naniniwala kami na dapat mong ipaliwanag ng malinaw ang lahat, hindi ba? Sa puntong ito, ang lahat ng mga reporter ay nagsimulang magtanong kay Yvonne dahil ito ay nalampasan ang kanilang mga inaasahan. Pagdating sa balita, ang uri ng balita na may ilang elemento ng sorpresa ay ang pinakamahusay na uri. Nang makita ng ilan sa mga reporter na patuloy na dumarami ang mga manunood ng kanilang mga stream, tuwang-tuwa sila na nanginginig ang kanilang mga boses. My dear Yvonne, why don't you question the victim's minor allegation against you? Or maybe, you know that what you did was too sinful and you didn't want to face them at all.
Sa oras na ito, isa pang boses ang dumating mula sa labas ng bulwagan. May kumpiyansa na pumasok ang isang grupo ng mga tao. "Hello, everyone. My name is Linus Xavier. We were once from the main branch of the Xaviers of Walsing. Kagagaling ko lang sa Country A. Originally, I was simply back here to visit my family, but I accidentally found out that the Xaviers of Walsing became a shameless family. Maliwanag na gusto nilang magtrabaho kasama ang mga Islander. Gusto nilang makipagsabuatan sa inyong mga kaaway at ibenta ang kanilang bansa sa magandang presyo. Gayunpaman, napagtanto nila na ang nahanap nilang kasabwat ay isang taong gustong aktwal na magtrabaho sa kanila. Sa kanilang galit, pinatay nila si Shingen Tokugawa, na may magandang impresyon sa bansa H at gustong pabyusan ang kanilang mga kasalanan. Ang ginawa nila ay naging dahilan upang ang bansa H ay naging isang bansang walang kahihiyan. Hinala ko na nakalimutan na ni Ivan at ng buong pamilya Xavier na bahagi sila ng inyong bansa. Hindi nila karapat-dapat na taglayin ang pangalan ng pamilyang Xavier. Binago ni Linus ang kwento at inilagay ang sisi kay Ivan at sa iba pang Xaviers. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kumuha ng isang stack ng mga larawan at ibigay ang lahat sa mga reporter doon. Ang mga larawang ito ay kinuha sa labas ng konteksto. Lahat sila ay mga larawan ni Shingen at ng iba pa na nagulat at napuno ng hindi paniniwala pagkatapos nilang matalo. Para sa mga hindi pa nakikita ang buong sitwasyon, ang kanilang gulat na ekspresyon ay tila nagmula sa pagtataksil. Nang makita ni Ivan na hinugot ni Linus ang mga bagay na hindi nila dapat, at ibinibigay pa nga sa mga reporter, agad niyang napagtanto na wala na itong pakialam sa mga kahihinatnan nito. Ang ginawa niya ay upang matiyak na ang Xavier ay sisihin sa lahat. Kahit na wala siyang napala rito, gusto pa rin niyang gawin ito para lang mahirapan ang mga Xavier sa bansa H. Gusto pa niyang gamitin ito para gawin ng bansa H at ang Island Nation para pilitin silang harapin sa publiko ang pagkamatay ni Shingen. Si Harvey, na naging sanhi ng lahat ng ito, ay malalagay sa maraming problema. Malamig na tinignan ni Ivan si Linus. "Linus, alam mo na ang pagkuha ng mga bagay sa labas ng konteksto at paggawa ng mga kwento ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Nasaan ang konsensya mo?" "Konsensya? Ano iyon?" sabi ni Linus na may exaggerated na ekspresyon. "Hindi ako ang pumatay kay Shingen. Kayong Xaviers ng Walsing at ang gusto mong manugang. Natatakot ka bang malaman ng iba? Isa lang akong nakakaalam ng katotohanan na may matuwid na puso. Hindi ko kayang makita ang napakaraming inosenteng tao at ang media na niloloko ng mga walang hiyang tulad mo. Paano mo masasabing walang konsensya ang isang tulad ko?" Ikanaway ni Linus ang kanyang mga kamay, at mas marami pang larawan ang nabanyag. Ang madugong nilalaman at kung paano ipinaliwanag ng mga tauhan ni Linus ang sitwasyon ay labis na ikinatuwa ng mga mamamahayag, at sila ay pisikal na nanginginig. Mabilis nilang iwinagayway ang mga larawan sa kanilang mga kamay at nagtanong, "Mayroon ka bang anumang paliwanag para dito, Miss Yvonne? Naglakas loob ka bang makipagdebate sa mga taga-isla? Kailangan mong ipaliwanag ang lahat sa huli. Hindi nitatago ng mga Xavier ang katotohanan magpakailanman." Lahat ng miyembro ng mas mataas na antas ng pamilya Xavier ay nagsuot ng mahigpit na ekspresyon nang marinig nila ang lahat at tumingin kay Yvonne. Maging si Nazhan ay hindi maiwasang umiling. Totoong naglaro sila ng Islanders. Ngunit ang problema ngayon ay, kung kailangan nilang ipaliwanag ang lahat ng malinaw, kung gayon ang lahat ng kailangan nilang itago ngayon ay kailangang talakayin ng hayagan. Kung hindi nila ito maipaliwanag at iwasan lamang, kung gayon sa hinaharap, ang Xaviers ay patuloy na huhusgahan at hahabulin tungkol dito. Ang Xavier ay natigil sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Natuwa si Linus nang makita niya ang madilim na ekspresyon sa mukha ng pamilya Xavier. Pagdating niya sa Walsing sa pagkakataong ito, ang layunin niya ay mabawi ang pamilyang Xavier na dapat ay sa kanya. Kanina, gusto niyang ayusin ito ng mapayapa. Ngunit ngayon, tila ang kapayapaan ay hindi kailanman isang pagpipilian. Ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay upang pilitin ang Xavier sa bingit ng pagbagsak,
at pagkatapos ay iligtas sila mula sa kanilang kapahamakan. Naisip na niya ang mga savior na hindi maglakas loob na makipagdebate sa mga taga-isla, pinilit na tumakas. Ang tiwala ng publiko sa mga saviors ay babagsak, at mahihirapan sila sa Walsing. Halos matawa si Linus. Gayunpaman, sa oras na ito, nagdilim ang ekspresyon ni Yvonne. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Let the islanders go before me. Gusto nila akong komprontahin, di ba? I'll give them the chance. Inisip ng mas matataas na echelon ng pamilya savior na masyadong mapusok si Yvonne. Nang gusto nilang pigilan siya, ikinaway ni Nazhan ang kanyang kamay at pinigilan sila. Ang ilang mga bagay ay mas mabuting pag-usapan ngayon kaysa sa huli. Napakabilis, maraming taga-isla ang tumakbo sa entablado. Lahat sila ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan sa tag-init ng mga taga-isla. Ang paraan ng kanilang pagtayo at ang paraan ng pag-angat ng kanilang balbas ay ginawa silang madaling makilala bilang mga islander. Ayon sa pagkakaisa ng mga islander, lahat ng sinabi nila ay malamang na totoo. Nang makita ni Linus ang nangyayari, umupo siya at humalukip-kap. Tinulungan siya ng kanyang sexing sekretarya na magsindi ng tabako. Huminga siya ng malalim, saka tumingin ng may interes sa naganap na eksena. Napakabilis, ang taga-isla na nangunguna sa mga lalaki ay humakbang pasulong at galit na nagsabi, lahat. Ako ay disipulo ng Shinto Wei, si Tojo Nomura. Ako rin ang pinuno ng mga disipulo na nasa bansa H. Ilang araw ang nakalipas, humiling ang mga saviors ng Walsing ng kasal sa aming young master na si Shingen. Marami na rin silang pinirmahang kontrata sa amin. Kasama sa ilan sa kanila kung paano ililipat sa kanila ng Shinto Wei ang shares ng mga asset natin sa Country H, habang kailangan nilang ilipat sa amin ang pagmamay-ari ng kanilang negosyo sa Island Nation. Win-win situation ito, at tiyak na mapapanatili nito ang relasyon ng dalawang bansa. Ngunit walang inaasahan na aatakihin kami ng saviors para makuha ang mga ari-arian na pagmamay-ari ng Shinto Wei at para ibenta ng pamilya savior sa magandang halaga. Pinagtaksilan nila ang mga sekta na nakahanay sa bansa H. Pagkatapos ng kasal, sinubukan pa ng mga saviors na paalisan kaming mga mababait na taga-isla. Kung hindi dahil nakilala namin ang matuwid na si Mr. Linus at nakuha namin ang kanyang proteksyon, hindi mo kami makikita dito na humihingi ng hustisya. Para siyang nasa state of hysteria, sumigaw si Tojo Nomura, ano ang gusto mong gawin, Yvonne? Pwede ba tayong magtulungan? Kami mula sa Island Nations ay hindi nais na samantalahin ka, ngunit ginawa mo ang lahat upang maibenta mo ang iyong bansa. Lahat kayo ay napakahirap. Samantala, ang iba pang mga taga-isla ay sumigaw, Yvonne. Ibalik mo sa amin ang aming young master. Ang lahat ng mga taga-isla ay umatungal habang nagmamadaling umakyat sa entablado, na para bang gustong putulin si Yvonne nang walang pakialam. Agad na sumugod ang mga security forces doon para pigilan ang mga taga-isla na nagngangalit na. Gayunpaman, ang lahat ng mga taga-isla na ito ay sumigaw lamang. Ang ilan sa kanila ay bumunot pa ng mahabang espada mula sa kanilang hawakan, na gustong makipaglaban sa mga puwersang panseguridad hanggang sa kamatayan. Walang naghinala sa pagiging totoo ng eksenang ito, dahil kilala ang mga islander sa kanilang pagiging straightforwardness. Ang kanilang mga salita ay malamang na totoo. Pareho pa rin ba ang pamilyang savior na naging bahagi ng nangungunang 10 pamilya sa Walsing? Iyon ang tanong ng lahat. Ang ilan sa mga reporter ay sumusulat na ng mga pamagat tulad ng The Islanders, Loyalty and the Treachery of Those from Country H para lang makakuha sila ng mas maraming readers. Samantala, ang mga nandoon lang sa palabas ay nagsimulang magmura kay Yvonne. Kitang-kita na ang magandang imaheng binuo ni Yvonne kanina ay nawasak na dahil sa performance ng Islanders. Mahal kong Yvonne, may gusto ka pang sabihin. Nakangiting sabi ni Linus, may patunay sa lahat ng ginawa mo. Nakangiti si Linus. Ang dahilan kung bakit niya hinanap si Tojo Nomura kanina ay para akusahan si Yvonne at ang pamilya savior on the spot, at para masigurado na sila ay maakusahan bilang mga traidor. Hindi niya inaasahan na sapat na ang kaunting pera para kumilos sila.
Mabuti, mabuti. Ang tanging masasabi niya ay gaano man kalakas o barbarica ang mga taga-isla, sila ay wala sa harap ng mga dakilang tao ng bansang A. Not to mention, naibigay na niya sa kanila ang kanilang mga reward. Kahit na hindi niya ginawa, ang mga taga-isla ay kailangan pa ring kumilos ayon sa utos niya. Kumunot ang noo ni Ivan. Siyempre, alam niya na walang sinabi ang mga taga-isla na totoo, at paninirang puri lamang. Ang problema ay hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tulad ni Nomura, na isang disipulo ng paraan ng Shinto Way, ay kailangang gumawa ng ganoong kasinungalingan. Sa sandaling iyon ay sumagi sa kanyang isipan, malamig na tumingin si Ivan kay Linus at sinabing, magkano ba ang ibinigay mo sa kanila hanggang sa puntong handa silang ibenta ang kanilang bansa? Sok, sa tingin mo sapat na iyon para matakot ako. Ngumiti ng pilit si Linus. Alam ng lahat kung gaano nagkakaisa at tapat ang mga taga-isla. Not to mention, lahat ito ay mga mandirigma mula sa island nation. Kumilos sila alinsunod sa kabayanihan. Ang mga salitang sinasabi nila ay maaaring medyo mahirap sa pandinig, ngunit lahat ay totoo. Paano mo masisira ang isang makatarungang mandirigma? Tumanggo naman si Nomura at ang iba pa nang marinig nila ang sinabi ni Linus. Tama, maaari kaming sumumpa sa aming kabayanihan na lahat ng sinasabi namin ay totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maipapakita namin ang aming katapatan sa pamamagitan ng pag-aalay ng aming buhay. Ang lahat ng galit na mga taga-isla ay lumuhod at lahat ay naglabas ng kanilang mga mahabang espada, na tila nagbabalak na ialay ang kanilang mga buhay. Lahat sila ay parang mga mandirigma na magpapakamatay para ipakita na wala silang sinasabi kundi ang totoo. Ang mga mahabang espada sa kanilang mga kamay ay sapat na upang mabigla ang mga reporter at manunood. Walang nag-isip na ang mga islanders ay maaaring maging ganito katatag. Para mapatunayang totoo ang lahat ng sinabi nila, handa pa silang gumawa ng isang bagay tulad ng pagpapakamatay. Sa madaling salita, kung hindi dahil kay Ivan o ng buong pamilyang Xavier na pinilit sila sa gilid, hindi sila kumilos ng ganito. Itong mga taga-isla, hindi mapigilan ni Ivan at ng iba pa ang pagpikit ng mga mata. Gaano man nila pinagtatalunan ang kanilang kaso, ito ay magiging walang silbi dahil ang mga taga-isla ay handang kumilos ng ganito. Nagpalitan ng tingin si Linus at ang kanyang mga tauhan na nanunuya. Napakadaling manipulahin ng mga taga-isla. Handa silang ilagay ang kanilang buhay sa linya ng ang lahat ng kanilang inalok ay pera. Si Linus at ang kanyang mga tauhan ay humanga. Ang ilan sa mga reporter ay pinaikot ang kamera sa ganoong paraan, iniisip kung paano maglunsad ng linya ng pagtatanong laban kay Ivan. Tiningnan ni Journey ang nangyayari mula sa ikalawang palapag at binigyan ng tingin si Harvey. Sinusubukan mo bang patayin si Sis Ivan? Napangiti si Harvey. May isang kasabihan na tinatawag na sink or swim. Mayroon ding isa pang kasabihan na tinatawag na do or die. Kung ang mga bagay ay hindi umabot sa puntong ito, walang sino man ang maniniwala sa ikalawang kalahati ng palabas. At pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Baliktere ng $50 milyong na paglipat para sa kanilang lahat. Nagsimulang mag-vibrate ang mga telepono ng lahat ng taga-isla na handang magpakamatay. Inilabas ng lahat ng taga-isla na nasa kanilang matuwid na galit ang kanilang mga telepono. Nang makita nila ang nilalaman sa screen, umungal sila sa sobrang galit nila ay halos mabaliw sila. Agad silang bumangon mula sa lupa, at namumula ang kanilang mga mata. Nakatingin silang lahat kay Linus na parang gusto siyang paghiwalayin. Bahagyang nagulat ang mga reporter at manunood, at likas na umatras ng ilang hakbang. Halata na nakadama sila ng intensyong pumatay. Bago pa makareact ang sinuman, ikinaway ni Nomura ang kanyang kamay. Pinalibutan ng lahat ng taga-isla si Linus at ang kanyang mga tauhan. Bahagyang kumunat ang noo ni Linus. Ano ang gusto ninyong lahat? Mga tanga. Agad na itinutok ni Nomura ang kanyang mahabang espada kay Linus. Hindi ba't tinatawag ninyong mga tao mula sa bansa A ang inyong sarili bilang isang sibilisadong mundo? Na mahalaga sa iyo ang pagsunod sa kontrata.
Bakit bigla mong sinira ang kontrata gayong nagawa na namin ang lahat ng ipinagagawa mo sa amin? Ang iba pang mga taga-isla ay lahat ay tumingin kay Linus na may nakamamatay na ekspresyon. Breaking the contract. What do you mean? Anong kinalaman ko sa'yo? Tanong ni Linus. Siyempre marami kang gagawin sa amin, nakangiting sabi ni Nomura. Sa tingin mo ba magagawa mo lahat ng gusto mo dahil taga-bansa A ka? Sa tingin mo ba kaya mo kaming year-okan ng ganito? Ipaliwanag mo kung ano ang nangyayari ngayon. Habang nagsasalita sila, ipinakita ni Nomura at ng iba pa ang kanilang cellphone. Ang mga reporter at manunood ay likas na pinikit ang kanilang mga mata at tumingin ng malapitan. Binaligtad ng bangko ng isang bansa A ang paglilipat ng 50 milyong dolyar mula sa account ni Nomura. Ano? 50 milyon dollars? Iyan ay humigit kumulang 350 milyong dolyar. 350 milyon bawat tao. Napakaraming tao dito, ibig sabihin kailangan niyang bayaran sila ng humigit kumulang 10 bilyon. Napakalaking gumastos. Ang pera mula sa bansa A ay inilipat sa mga taga-isla na ito. Ang tanging tao mula sa bansa A ay si Mr. Linus, hindi ba? Anong nangyayari dito? Nagsimulang maghiyawan ang lahat ng mga reporter. Marami sa kanila ay hindi na mabilang kung gaano karaming mga zero ang kasangkot. Sumama ang pakiramdam ni Linus nang nakinig sa kanilang usapan. Walang kinalaman sa akin ang perang ito. Anong ibig mong sabihin na wala itong kinalaman sa iyo? Galit na sagot ni Nomura. Hindi mo magagawa ito. Nangako ka na ibibigay mo sa amin ang pera. Paano mo mababaligtad ang paglipat? Tama. Kung hindi mo kami binayaran ng pera, hindi kami lalabas dito. Sa tingin mo ba talagang mga tanga kami? Ang mga taga-isla ay matuwid na pumutol. Ibalik mo sa amin ang pera. 50 milyon bawat isa at hindi bababa sa 1 sentimo. Nang makita ni Linus kung gaano kaloko ang mga taga-isla, sumimangot siya at sumimangot, baka bobo ka pero hindi ako. Hinding-hindi kita binayaran ng ganoon kalaki. Bakit hindi? Sabi ni Nomura sa nagngangalit na mga ngipin. Kung hindi ikaw, sino ang magbabalik sa amin ng pera mula sa bansa A? Tama, sa kabutihang palad, naitala namin ang kabuuan. Kabanata 6,730. Handa kaming lahat na magpakamatay para sa 50 milyong dollars. Pinagbili pa nga namin ang aming bansa, ibig sabihin ay hindi na kami makakabalik sa island nations. Maaaring ibalik mo sa amin ang lahat ng pera, o hinding-hindi kami titigil sa paghahabol sa iyo para dito. Labis na nagalit ang lahat ng mga taga-isla. Sa totoo lang, ang mga taga-isla na naging huwaran ng pagkakaisa at pag-ibig ay mga ordinaryong tao sa bandang huli at maaaring maimpluwensyahan ng tubo. Kung wala ang pera, hindi sila magbibigay ng ganoong performance. Hindi napigilan ni Linus na kiligin nang makita niya ang lahat ng taga-isla na nakatingin sa kanya na may intensyong pumatay, na para bang isang grupo ng mga lobo ang tumititig sa kanya, na may layuning pumatay. Itigil ang paggawa ng ganoong ligaw na akusasyon. Sigaw niya, habang nagbayad talaga ako para sabihin sa iyo na magtrabaho ka, ang ginawa ko lang ay bigyan ka ng $10,000. At hindi yun dollars, kundi dollars. Kung tungkol naman sa pagbabayad sa inyong lahat ng $50 million bawat tao. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Sa tingin mo ba handa akong magbayad ng ganoon kalaki para lang ma-frame mo si Yvonne? Bakit hindi mo yun isa sa alang-alang? Ano? Frame? Nagulat ang lahat ng mga reporter at manunood. Kaya't ang lahat ng mga taga-isla ay narito upang si Linus ay mag-frame ng tao pagkatapos niyang bayaran ang mga ito upang gawin ito. Linus, ano ang mangyayari sa espiritu ng pagsunod sa kontrata? Umungol si Nomura, galit na galit. Iniwagayway niya ang mahabang espada sa kanyang kamay, sinisigaw ang bawat salita. Ipinangako mo sa amin na kung mahusay kaming gumanap at e-frame si Yvonne sa pagbebenta ng bansa at pakikipagtulungan sa mga kaaway, bibigyan mo kami ng $50 million bawat isa. Sinabi mo pa na kapag tapos na iyon, tutulungan mo kaming mag-migrate sa country A at huwag nang mag-alala sa lahat ng bagay. Pero ngayon, binawi mo na ang $50 million.
Makakalimutan din namin ang aming permanenteng paninirahan. Ngunit Linus, binabalaan kita. Kaming mga taga-isla ay hindi ganoon kadaling malinlang. Ginawa namin ang hinihiling mo, at ginawa namin ito ng napakahusay. Kung hindi mo kami babayaran ngayon, hindi kami titigil hanggang sa mamatay ka. Ni-record namin ang video noong napag-usapan natin ang mga tuntunin sa aming telepono. Kung hindi mo ibinalik sa amin ang pera, ipapakita namin ito sa lahat ng mga reporter dito. Tama iyan. Itinaas ng lahat ng taga-isla ang kanilang mahabang espada. Gusto namin ng pera. Gusto namin ang aming 50 milyong dolyar. Itong mga taga-isla, talagang bobo sila, senggal ni Linus. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, ngunit alam niya na sa sandaling umunlad ang mga bagay hanggang dito, lahat ng kanyang mga plano ay nabigo. Kung nanatili siya ngayon, baka hindi na siya makaalis. Kinawean ni Linus ang kanyang kamay at sinabing, sige, aalis na tayo. Hindi ka pwedeng umalis. Si Nomura at ang iba pang mga taga-isla ay tumakbo at pinigilan siya. Sinubukan silang pigilan ng mga bodyguard sa paligid ni Linus, at sa magkabilang panig ay agad na nasa bingit ng isang todo na awayan. Nang makita ito ni Nomura, alam niyang hindi niya makukuha ang pera. Wala na siyang pakialam at sumigaw, sino ang gusto ng video? Ibinebenta ko ito ng may diskwento. 5,000, at bibilhin ko ito, sabi ng isang mahinahong boses. Deal. Sa sobrang galit ni Nomura ay kinuha niya ang $5,000 at inilabas ang kanyang telepono. Napakabilis, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga file, mabilis na lumitaw ang isang video clip sa telepono ng lahat. Ito ay isang video ni Linus at Nomura na tinatalakay kung paano e-frame si Ivan.